Welcome back to Patnubay TV. Kung nandito ka ngayon, maniwala kang hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ka dinala ng iyong kapalaran sa channel na ito at sa sandali ito. Ito na marahil ang sagot sa matagal mo ng katanungan sa buhay at ito na siguro ang matagal mo ng hinahanap. Bago tayo magsimula mga kaibigan, pakipindot ang subscription button kung bago ka pa lang sa akin channel. At pindutin mo na din ang bell all para naman ma-notify ka kung meron akong bagong upload. Maraming salamat kaibigan. Gusto ko lamang ipaalam sa iyo na isa kang mahalagang bahagi ng isang mas malaking layunin at ikaw ay mahalaga. Ilagay rin sa komento ang 888 o ang 38. Ito ay isang simbolo ng walang hanggang kasaganaan. At sabihin mo kung saang bansa ka naroroon. Pagpalain ka sa iyong paglalakbay. Ang video natin ngayon ay para sa mga merong espesyal na marka sa palad. At kung ikaw ito, panoorin mo hanggang dulo upang lubos mong maunawaan kung bakit ka meron niyan. Maaaring katulad kita na merong espesyal na marka na merong tungkulin na dapat tuparin. At ang tungkulin na ito ay pambihira at hindi para sa mga ordinaryong mamamayan lamang. Pagmasdan mo ang iyong palad. Meron ka bang M-mark at ang crescent moon symbol? Mabubuo ang crescent moon kapag pinagtabi mo ang dalawa mong palad tulad na nakikita mo sa picture. Ang letter M naman ay dapat malinaw, pantay ang guhit at hindi putol. Kung gusto mong malaman ang kahulugan ng letter M ay meron akong hiwalay na video na ginawa para dito. Panoorin mo na lamang ang video upang lubos mong maunawaan kung bakit mahalaga ang letter M. Isang sinaunang sagisag ng natatanging pagkakakilanlan ng mga taong tinatawag nating The Chosen Ones ay ang pagkakaroon ng mga markang ito, ang letter M at ang crescent moon. Isang napakatandang paniniwala ng mga taong may ganitong palatandaan ay kabilang sa isang piling grupo na may espesyal na misyon sa mundong ito. Ang mga pinili ay may kakaibang pagsubok sa buhay. Mahalagang maunawaan na mga pagsubok na ito ay hindi aksidente at hindi rin ordinaryo. Pero ito ay may malaking layunin. Ito ay napakalaga. Ang mga pagsubok na ito ay itinakda. Ang mga gumagawa ng masama sa kanila, ang mga sumisira sa kanila, ang mga taong may lihim na galit sa kanila ay agad-agad na kinakarma. Alamin natin ang mga detalyeng ito kaya manatili ka hanggang sa dulo, pangako, sulit ito. Sama-sama nating tuklasin ang mas malalalim na katotohanan, misyon at mga pagsubok ng mga taong pinili. Pag-usapan natin ang karma ng mga taong nakagawa ng kasalanan sa mga taong pinili. Sila yung mga taong nakasakit sa damdamin nila o nakagawa ng sinasadyang pagkakamali. Ang mga chosen ones ay hindi ligtas sa kasamaan ng mundong ito. Hindi ligtas sa mga magnanakaw, manloloko o mapanira. Pero alam mo ba na ang Diyos o ang universe ay agad na kumikilos upang ibalik sa balanse ang buhay ng mga chosen ones. Hindi nila mapapabagsak at masisira ang mga chosen ones. Kung ikaw ay may kaaway at ikaw ay ang chosen ones, hindi ka nila mapapabagsak. Dahil mabilis na kumikilos ang Diyos upang ayusin ang mga nasira ng mga masasamang tao at ibinabalik bilang karma sa mga taong gumawa ng masama sa mga chosen ones. Agad nakakatanggap ng karma ang mga gumagawa ng masama sa chosen ones. Meron isang makapangyarihang puwersa na gumagabay sa mga itinakdang mga individual. Meron silang gabay. Maaaring nararanasan mo na ito at nagugulat ka na lamang dahil ang mga tao na kagawa sa iyo ng masama ay agad-agad nagkakaroon ng mga masasamang pangyayari sa kanilang buhay. At kung merong hindi pa sa tingin mo ay kinakarma hanggang ngayon, pag-uusapan natin ito sa kalagitnaan.
Pero tandaan mo na para sa mga chosen ones, ang karma ay hindi isang bagay na basta lang hinihintay. Ito ay isang pwersang mabilis na kumikilos, tumpak, tiyak at walang palya. Bakit? Bakit ganito ang pagpoprotekta o ang dapat na maranasan ng mga chosen ones? Dahil ang mga itinakdang individual ay may mas mataas na vibrational frequency. Isang mas mataas na antas ng kamalayan o consciousness. Ang kanilang enerhiya ay nagiging ilaw at ang ilaw na ito ay humahatak ng parehong pagpapala at pagsubok. Kapag may gumawa ng masama sa kanila dahil sa inggit, galit o kasakiman, hindi nila namamalayan na pumapasok sila sa isang sitwasyon kung saan ang bawat kilos ay may agarang epekto sa kanila o merong agarang balik sa kanila. Isipin mo ito bilang isang bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Ang alon ng epekto ay agad kumakalat. Ganyan ang epekto ng karma sa mga taong gumagawa ng masama sa mga chosen ones. Agaran ang epekto nito sa kanilang buhay. Ano ang kaibahan? Para sa mga ordinaryong tao, maaring tumagal ng ilang taon bago bumalik ang karma. Para sa mga tinakdang individual, agad na kumikilos ang universe upang ibalik ang balanse. Ito ang tinatawag nating karmic equilibrium. Dumako tayo sa lihim na vibrational frequencies ng mga chosen ones. Ganito yon, isipin mo na ang universe ay isang malaking orkestra. Kapag ikaw ay nasa orkestra, ang lahat ng tao dito ay tahimik at nakikinig at tila tinatangay ng himig na kanilang naririnig. Alam mo ba kung ano ang orkestra? Ang orkestra ay isang malaking grupo ng mga musikero na tumutugtog ng iba't ibang instrumento ng sabay-sabay upang makalikha ng isang kahangahangang tunog. Ang tunog na nalilikha ng universe ay hindi pwedeng mag-iba o magkaroon ng sintonado. Ano ang papel ng mga chosen ones sa orkestra na ito? Sila ang mga musikerong may natatanging tono, may natatanging vibrational frequencies. Isang symphony na umaalingaw-ngaw sa maraming dimensyon. At tandaan, tanging ang mga pinili lamang ang merong vibrational frequencies na nauugnay o nagkakaroon ng harmony sa universe natin. Dahil sa kanilang malalim na consciousness at connection sa mas mataas na layunin, nagiging instrumento sila ng hustisya sa buong sansinukob. At kapag may sumisira sa harmoniyang ito, paano nasisira ang harmonya? Kapag ang musikero o ang chosen ones ay nasaktan, naagrabyado o nagalit, ang universe ay agad nakikilos upang ibalik ang kayusan. Agad nakakarmahin ang mga nakagawa ng kasalanan sa mga chosen ones. Masarap ba ang buhay ng isang chosen one? Ang pagiging isang chosen one ay hindi nangangahulugan ng buhay na walang hirap o buhay na puro sarap. Sa katunayan, kabaliktaran ito. Ngunit sa bawat pagsubok, may pagkakataon kang lumago bilang chosen one. Ang sekreto ng paglago mo bilang isa sa mga chosen ones ay nasa pagtatagumpay sa mga pagsubok na kinakaharap mo. Dapat mulat ka o sensitive ka sa paligid mo. Bilang isang chosen ones, alamin mo kung paano basahin ang enerhiya sa paligid mo. Hindi upang matakot, kundi upang maging handa. Dapat mong yakapin ang kapatawaran sa ayaw at sa gusto mo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpaparaya sa mali o pagkukonsinti sa mali, kung hindi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng sakit na nararamdaman. Kapag pinatawad mo mga tao nagkasala sa iyo, hindi ikaw ang mali, kundi inaalis mo lamang sa sarili mo ang bigat ng may kaaway o kagalit. Kung chosen one ka, kilalanin mo ang iyong lakas.
Ang iyong isip, salita at kilos ay may epekto sa mundo. Paniwala ka o hindi, malaki ang epekto ng bawat sinasalita, bawat iniisip at bawat kinikilos mo. Kaya mag-ingat ka sa bawat sinasambit mo. Be careful with what you wish for. Pati ang kilos at maging laman ng isip mo. Ginagamit ng universe ang iyong enerhiya bilang instrumento ng pagbabago. Bagaman ikaw ay kabilang sa chosen ones dahil meron kang letter M at meron kang crescent moon sa iyong palad, tandaan mo ito, hindi pinapaboran ng universo ang sinuman. Lahat ay inilalagay sa kung ano ang nakatakda. Kasama ka sa mga naitakda. At kung iyong gagawin ang tunay mong layunin, ikaw ay gagantimpalaan. Kusa kang makakatanggap ng mga biyaya. Ngunit ang mga kumikilos laban sa iyo, sila mismo ang gumagawa ng kanilang sariling karma. Hindi mo kailangang gumanti, hindi mo kailangang magalit. Ang trabaho mo lamang ay manatiling nakatuon, magtiwala sa proseso at tayaan na ang banal na katarungan ang gumalaw. Alam ko na nararamdaman mo ang sakit, ang bighati, ang pait, ang bagay na akala mo ay hindi patas o hindi fair o tila ikaw ay pinaglalaruan ng tadhana. Ito mga palatandaan na ikaw ay lumalakas na at unti-unti mo nang natutuklasan ang iyong totoong kalagayan sa mundo. Manatili hanggang dulo dahil mas lalo pa nating huhukayin ang mga simbolo, kasaysayan at kaalaman na magpapalakas sa mga itinakdang individual upang umunlad. Ang mga chosen ones ay protektado. Ang tungkulin mo bilang chosen one ay maging gabay ng banal na kapangyarihan. Dapat patuloy kang magningning o magbigay liwanag dahil mas kailangan ka ng mundo ngayon higit kailanman. Ang buhay bilang isang chosen one ay hindi madali. Ngunit tandaan, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago ito maging purong ginto. Ganito ang proseso sa mga chosen ones. Tinutunaw at pinapanday para maging purong ginto. Ang mga pagsubok mo bilang the chosen ones, huwag kang masyadong napapraning dahil ang nararanasan mo ay hindi parusa. Ito ay mga kasangkapan ng universe upang hubugin ka sa pinakadakilang bersyon ng iyong sarili. Ikaw ay isang diamante na hinuhubog ng isang matinding pressure upang maging mas matibay. Kaya huwag matakot sa sakit. Yakapin mo ito, pag-aralan ito, at hayang ito ang magturo sa iyo kung sino ka talaga. Kailangan mong gawin dahil wala kang choice. Dahil sa huli, ikaw ay nilikha upang maging liwanag at magningning. Kung naiintindihan mo na ngayon ang mga pangyayari sa buhay mo, alam mong hindi agad magbabago ang iyong kaisipan. Hindi madali, hindi ito nangyayari overnight. Hindi biglaan ang pagbabago. Ito ay isang proseso na kailangan ng sapat na panahon. Kailangan ito ng kamalayan na pag-iisip, disiplina at matibay na dedikasyon sa paglago. Magsimula ka na tanggapin ang mga bagay na hindi komportable sa iyo. Huwag mo itong iwasan. Sa halip ay yakapin mo. Madalas nakakainis ang ganitong mga pagsubok at sitwasyon. Madalas gusto nating takasan. Madalas gusto nating alisin. Nananalangin tayo na huwag tayong ilagay ng Diyos sa mga pangit na sitwasyon. Umiiwas tayo na mailagay ang sarili natin sa mga sitwasyong ayaw natin. Pero alam mo ba na doon talaga tayo napupunta? Kaya tayo madalas ay nagagalit kasi kahit anong pagsisikap nating gawin o pagsisikap nating magdasal upang wag nating danasin ang mga kakaibang pagsubok ay tila may magnet na doon talaga tayo dinadala o hinahatap. Kapag nasa pagsubok ka, labanan mo ang tukso. Ito yung mga kahinaan mo na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Takasan mo mga tukso na yan. Iwasan mo na ikaw ay maparoon sa mga kahinaan mo. Yung tipong hindi mo dapat gawin pero ginagawa mo at hinahatakan ng laman, ng addiction,
ng iyong pagkahumaling o pagkahilig at ng sariling kaligayahan. Suriin mo kung ito ay masama at kung masama ay makakasama sa iyo, kaya iwasan mo. Kailangan mong tanggihan ang tawag ng kasamaan. Masakit pero dapat mong harapin ito. Damhin ang sakit, isipin mo na normal yan, at hayaan mong lumitaw ang anumang emosyon na nararamdaman mo dito. Magkulong ka sa kwarto, pumunta ka sa lugar na tahimik at walang makakaistorbo sa iyo. Nandoon ang Diyos at ang iyong gabay upang pakinggan at alalayan ka. Lagi mo silang kasama, pero dahil maingay ang mundo mo, hindi mo sila naririnig. Dahil busy ka sa maraming bagay, kaya hindi mo rin sila nararamdaman o napapansin. Pero alam mo sa sarili mo na naroroon sila lagi sa tabi mo. Kaya mong baguhin ang iyong pananaw. Kaya mong baguhin ang iyong pag-iisip. Kaya mong baguhin ang tingin mo sa sitwasyon. Pero hindi mo mababago ang sitwasyon. Ang tangi mo lang mababago ay ang tingin mo o ang pagkakaunawa mo sa sitwasyon. Positibo ba o negatibo? Yan ang iyong pagpipilian. Pwede kang pumili na magkaroon ng kaaway o iwasan na magkaroon ng kaaway. May choice ka upang magsalita ng masakit o maging pipi upang huwag kang makapanakit. Tandaan mo, anuman ang piliin mo, babalansin pa rin ng Diyos o ng universe ang sitwasyon. Takasan mo ang mga yan. Dadaan ka pa din sa ganyang sitwasyon. Upang mapadali sa iyo ang paggawa ng tamang desisyon ay gumawa ka ng journal o diary. Mabisang paraan ito upang mabalikan mo ang mga nakaraan mo at makita ang pattern ng buhay mo. Ang pagtatala ng iyong mga iniisip ay nararamdaman ay makakatulong sa iyong upang maunawaan ang iyong emosyon at matuklasan ang mga aral na maaring hindi mo agad napapansin. Pagkatapos ng isang matinding karanasan, subukan mong tanungin ang sarili mo. Ano ang natutungan ko tungkol sa sarili ko dahil sa pangyayaring ito? Paano nito binago ang pananaw ko? Anong lakas ang natuklasan ko na hindi ko alam na mayroon ako? Sa paglipas ng panahon ay lilitaw ang mga pattern sa iyong buhay at unti-unti mong mauunawaan ng mga aral na nakapaloob sa iyong mga pagsubok. Mahalaga rin na palibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya, lalo na sa mga panahong mahirap ang pinagdadaanan mo. Hanapin ang mga taong tunay na nakakaunawa sa iyong landas, mga kaibigan, mentor o community na makakatulong at makakapagbigay gabay sa iyo. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi mo dapat sarilinin ang paglalakbay mo. Tandaan mo, kahit ang pinakamalakas na barko ay nangangailangan ng parola upang makarating ng ligtas sa dalampasigan. Kailangan mo din ng tagapayo at gabay. Isa pang bagay na nais kong bigyang diin ay ang paglago mula sa pagsubok ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang sakit ng tahimik. Sa halip, ang pagtanggap sa sakit at paghahanap ng tulong ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Huwag mong pairalin ang pride mo. Walang mali sa paghingi ng suporta mula sa pamilya, kaibigan, therapist o mga spiritual na gabay kung kinakailangan. Sa katunayan, ito ay nagpapakita ng emosyonal na katalinuhan at pagpapahalaga sa sarili. Isang mahalagang katangian ng sinumang lumalakad sa isang mas mataas na layunin. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, tandaan na hindi lahat ng hamon ay panlabas. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay nagaganap sa loob ng ating isipan. Mga takot, pagsisisi, o hindi pa nagagamot na sugat mula sa Ngunit kapag hinarap mo ang iyong panloob na anino at pinagaling ang iyong sarili, bubukas ang pinto patungo sa tunay na kalayaan at kapangyarihan. May isa pang pananaw na maaari mong isaalang-alang. Ang bawat pagsubok na nalalampasan mo ay isang pagkakataon upang makatulong ka naman sa iba. Bilang isang taong dumaan na sa pagsubok, may kakayahan kang magbigay ng pag-asa at patnubay sa mga taong kasalukuyang lumalaban sa parehong laban. Maaari kang maging isang kaibigan na nagbibigay ng pag-asa, isang mentor na nagbibigay ng karanasan,
o isang inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong kwento. Ngunit tandaan, ang pagtulong sa iba ay hindi nangangahulugang kailangan mong isakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Piliin mo ang iyong mga tutulungan, hindi dahil kaya mong tumulong ay tutulong ka agad. Suriin mo mga taong tutulungan mo, dahil kapag nagkamali ka ng taong tutulungan, magdudulot ito ng stress sa iyo at kung hindi man, problema. Bilang isang gabay o ilaw, ang nais mong iwan o ano ang nais mong iwan sa mga susunod na henerasyon. Para sa marami, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na yaman, kundi sa lalim ng impluwensya sa buhay ng tao. Ang bawat pagsubok na napagtagumpayan mo ay nagdaragdag ng kulay sa iyong kwento, ginagawang mas makabuluhan ito para sa mga susunod sa iyong mga yapak. Ang mga peklat mo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na kaya mong bumangon mula sa mga madilim na sandali. Ngunit paano mo pananatilihin ang lakas ng loob kapag tila napakabigat na ng laban? Kapag dumating ka sa sandali na gusto mo nang bumigay, alalahanin mo kung bakit ka naman nabubuhay. Ano ang dahilan ng iyong paglalakbay? Sino ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magpatuloy? Para kanino ka nabubuhay? Isulat mo ang mga layunin mo sa buhay, gawin itong malinaw na layunin dahil ang malinaw na layunin ay nagbibigay ng lakas upang ipagpatuloy ang laban kahit hindi tiyak ang laban. Isulat ang iyong mga dahilan, ilagay sa lugar kung saan mo ito palaging makikita. Idikit ito sa pader o kaya naman ay ilagay mo sa iyong pitaka at balikan ito tuwing nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan. Kung ikaw ay may maliit na tagumpay, ipagdiwang ito. Maging masaya ka sa iyong mga tagumpay at i-treat mo din ang iyong sarili. Sabihin mo sa sarili mo, you made it, kaya deserve mo ang celebration at mga konting gifts para sa sarili. Re-regaluhan mo ang sarili mo, bigyan mo ng rewards. Tuwing may natatapos kang hakbang o timeline, gaano man kaliit, bigyan mo ito ng pagpapalaga. Naitaguyod mo ang sarili mo ngayon? Well, ipagdiwang mo. Napatawad mo na bang isang taong nakasakit sa iyo? Ipagdiwang mo rin yon. Bumangon ka ba mula sa kama kahit mabigat ang pakiramdam mo o may sakit ka? Abay, pagdiwang mo yan. Ang mga mumunting tagumpay na ito ay unti-unting bumubuo ng momentum na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. At higit sa lahat, magtiwala ka sa tamang panahon. Lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan. Kahit hindi ito malinaw sa kasalukuyan, may mas malaking plano para sa iyo. Bawat hamon na dumarating ay bahagi ng mas mataas na layunin. Ang trabaho mo ay magpakita, gawin ang nararapat at manatiling bukas sa mga aral na iniaalok ng buhay. Mahalaga rin maunawaan ang enerhiyang inilalabas mo sa mundo. Bilang isang taong may mataas na hangin, ang iyong enerhiya ay hindi basta-basta. Ito ay may malalim at makapangyarihan. Ang presensya mo mismo ay may epekto sa iba. Ang ilan ay may inspirasyon, habang ang iba ay maaaring makaramdam ng takot o pag-aalinlangan. Hindi dahil sa may mali sa iyo, kundi dahil inilalantad ng iyong liwanag ang mga anino na hindi pa nila kayang harapin. Kaya paano mo mapapanatili ang iyong liwanag kapag may sumasalungat sa iyo? Una, unawain mo na hindi lahat ay nakahandang tanggapin ang enerhiya mo. At ayos lang yon. Huwag mong pilitin ang sarili mong magustuhan ng lahat. Mas mahalaga na palibutan mo ang sarili mo ng mga taong nagpapalaga sa tunay mong pagkatao. Protektahan mong iyong enerhiya. Madalas, ang mga taong may mataas na enerhiya ay sensitibo sa emosyon ng iba. Magtatakda ng malinaw na hangganan. Hindi ka magtatakda ng malinaw na hangganan. Maaaring maubos ang iyong sigla. Gamitin ang mga pamamaraan tulad ng meditasyon, grounding exercises, at pagbuo ng proteksyong espiritual upang mapanatili ang balanse mo. Sa huli, tandaan na hindi mo kailangang baguhin ang mundo para sa isang iglap. Ang bawat mabuting kilos mo,
Isang ngiti, isang mabait at mabuting salita, isang sandali ng tapang at may epekto na maaring hindi mo agad makita. Ang mahalaga ay patuloy kang magliwanag o magningning. Hindi upang mapansin, kundi upang ipaalala sa iba na kaya rin nilang magliwanag. At kapag dumating ang pagsubok, huwag kang matakot. Dahil ang bawat hamon ay hugis sa iyong tadhana. Hinuhubog ka upang maging taong nakatakdang maging ilaw. Hanggang sa muli at sundan nyo ang iba pang mga videos na may kaugnayan sa Crescent Moon at letter M symbol. Mabuhay tayong lahat ng may kapayapaan sa ating puso. Hanggang sa muli.